frequency. So, pwede mag-overlap, no? Pero si carbon, dahil 1, 2, 3, 4 na, wala na siyang electrons to give. Pero gusto niyang kumabit doon. So, ang gagawin niya, papakawalan niya si H. Bakit si H na ito yung papakawalan? Kasi between carbon and hydrogen, pag nagagawan sila ng electron, kay carbon pupunta yung electron. So, ang mangyayari, kaya ito tinatawag na sigma bond. Sigma bond delocalization. Okay. Dito, sigma bond lang ang binibreak. Hindi nagbe-break ng pi bond. Kung pang subsequent na lang yung breakage ng pi bond. Okay. Kasi dito, di ba, ang una mong i-break yung pi bond. Tapos subsequent yung movement. Dito, yung sigma bond ng isang sp3 carbon ang i-break mo. Tapos subsequent yung pi bond. So, diba, yan, no? Pupunta sa kanya yung electron. So, ito may partial negativity. So, si carbon, ayaw niyang masama yung pakiramdam niya. Na parang kinuha niya lahat. Kasi si H magiging free siya, positive, no? Lulutang-lutang lang, nag-aabang. Ngayon, sabi ni carbon, sp2 naman to. Kaya mo ako lagi i-accommodate. So, ang gagawin niya, i-delocalize niya yan dyan. Parang magiging next na form niya would be CH2, di ba? C12, double bond, CH. Kaso may double bond siya doon kanina, di ba? So, i-break niya yan subsequently. Transferring yung electrons doon sa katabi pang sp2. So, ano magiging charge nito? Negative. Partially negative. May katabi siyang sp3. Si positive na hydrogen na tinanggal kanina sa picture, nakakita ng negativity. A-attach lang siya doon. Para magkaroon ng, sa final, meron na tong CH2. So, ang final structure ay CH2, double bond, CH, single bond, CH2, CH3. Okay? Dito, may shortcut ang canonical structure counting. Ayun yung tuturuan ni ano. Johnny. Gets na gets niyo dyan. Okay? Sa CH3 hyperconjugation, bibilangin nyo lang yung hydrogen na naka-attach sa isang sp3 carbon. So, ito si sp3, di ba? Na nakakabit sa isang sp2 carbon. So, kunwari, ayan, yung kaninang structure natin, di ba? Ang original ay ito, no? So, ito, sp3 hybridized, di ba? sp2. So, pwede tong carbon na to. sp3, sp2. So, pwede din tong carbon na to. Ilan yung hydrogen? 3. Tapos 3. 6. Plus the original, 7. Yun yung shortcut. Dun pala yun. Parang sa resonance yun. Pwede din yun. Sa resonance kasi, kailangan mo talagang i-drawing yung bawat isa with the charges. Ito, shortcut talaga. Kung paano malaman kung ilang canonical For structures. CH, For CH lang yung applicable. Hindi yung applicable sa resonance. Sa resonance, kailangan mo talaga isa-isa rin. Walang shortcut na Wala. Pwede naman, mental mo. Huwag mo na i-drawing. Pero dito, yun. Ito yung shortcut. Kasi minsan, for example naman, no, CH3, CH2, CH, double bond, CH, tapos CH3. Ano lang yung counted? Alin lang yung sp3 beside an sp2? Ito lang, di ba? sp3, sp2. So, pwede to. sp3, pero ang katabi sp3. So, hindi to pwede. Ito, pwede. Kasi sp2, tapos sp3. So, dito, lumalabas, 3 hydrogen dito, plus 2 hydrogen dito, plus 1 original, 6 canonical structure on this given. Kaya kailangan sir, bago sulat muna kung ano yung mga sp3. Yes, so labelan mo muna ng maliit na sp3, sp2, sp3, sp2 para ma-identify mo siya. Para pag tinanong bigla sa quiz, how many canonical structures will the given structure have? So, madali mo nang mabilang. Eh yung lone pair sir. Okay na to, CH3. Number 3, Basta may shortcut yun. lone pair. Ang lone pair naman, simple lang. Kailangan nyo lang tandaan yung tatlo. Nitrogen, oxygen, tapos lahat ng X. Halogen. Pero bihira to eh. Usually fluorine-chlorine lang to. Okay? Tandaan nyo yung mga X, no. Pag nalito pa kayo, no? Lahat ng halogen, tsaka nitrogen, oxygen, sila lang. Pag nakakita kayo noon, lone pair. Eh phosphorus sir, at saka hindi kasi ginagamit eh. Halogen, nitrogen, oxygen lang. Ito lang yung, tapos minsan may sulfur, ayan, minsan may sulfur. Pero yung phosphorus very seldom. Kasi meron lang nun sa phosphobenzene, wala na.
Pero tsaka na Hindi yun. bibigyan mo. Hindi niya ibibigay yun, sure ako. Ay, ibibigay niya lang dyan kung ang quiz nyo ay lone pair acid base. Kasi Ito lang talaga yon. Kung yun pa lang yung quiz nyo. okay, sir. So, pag nakita kayo niyan, ganun lang din. No? Sa lone pair naman kasi, as long as the lone pair, for example, benzene. For example, benzene. Tapos no, nilagyan mo dyan ng OH, o phenol na yan, di ba? So, ito may lone pair. As long as the lone pair containing atom is beside an sp2 hybridized or sp, okay, pwede siyang mag-delocalize. Okay? Kaya ito, pwede siyang maging sa dulo, ang pwede niya maging structure ay double bond O. Tapos disrupted yung bond doon. Okay. Wala nang H, sir. Anong H? Wala na, papakawalan niyo yun. Dahil, Kasi si O, kunwari, isa pa palang yun, isa pa palang rule yun. Si nitrogen, masaya lang siya kapag may tatlong bond at isang lone pair. Si O, dalawang bond, dalawang lone pair. When they lose one of those lone pair during delocalization, they will do everything to get it back. So in this case, when this one transfers to the nearest sp2 carbon, it will let go of the hydrogen bond. dahil, Para makuha niya yung pair doon from the bond and magkakaroon na ulit siya ng lone pair. Kaya dito, 2 bonds, 2 lone pair ulit. Stable. Oxygen is happy. Okay? Oxygen is happy. Oo. If not, it will do everything to be happy. kaya pala happy. Kaya ganyan, tatandaan niyo itong dalawang stable form na to. Oh, pag hindi ganitong itsura nila, pag lumagpas ito sa 3, lumagpas ito sa 2, hindi sila masaya. Gagawa sila ng paraan para So, mag-adjust. papakawalan nila yung H para Either papakawalan nila yung H or ibabalik nila yung isang lone pair na dinonate nila. ilang canonical structures. May maganon bang ganun? Wala, dito walang tanong. Na gano'n. Ang canonical ay dito, tsaka dito lang. Tanungin lang kung anong structural effect yung Usually, nag-quiz na ba kayo nung pinalibel yung S, kung ano yung hybridization ng bawat carbon? Tapos na yun. Pangilang quiz na to? Pangalawa. Chapter quiz yun. Ay, hindi, Oh. pangatlo. Pangatlo Pangalawang na. chapter quiz. Pangalawang chapter. Tama. Kung hindi siya nagpalit ng quiz, ang quiz yun yan, may dalawang structure, tapos sa baba, identify the structural effects present on the given structure. Tapos nun, may isang malaking structure sa baba, nakalimutan ko ni structure, which nitrogen is the most basic. Paano malalaman sir kung CCP? Basicity. Basicity tsaka acidity. Yung binabasa lang yun sa book, yung the longer the alkyl chain, diba? The longer the alkyl chain, the less acidic. Okay? Kasi The more lone pair containing atoms, the more acidic, the more halogen containing, the more acidic. Okay? Nandun na may mga rules sa book. Tapos yung rules ng pH tsaka pK. Saan? So meron naman na sa ano. wala ba kaming book sir? Hindi pa binibigay. Wala ba kaming book sir? Ayun, nasa yun yung lone pair. Inductive effect, Sa mga paper. hindi kasya pa naman. So yun lang. Inductive effect, pag inductive, dalawa to, di ba? Isang electron attracting, tapos electron repelling. So pag electron attracting, yan yung halogen, oxygen, nitrogen, at kahit ano pang electronegative na atom. Pero yan lang naman kasi yung common sa organic chem. Tapos nun, syempre, yung mga ganyan, mapang-attract talaga sila. Masisiba yan sa electron. Okay. Yung mga electron repelling, R group. Alkene. Tapos R group ulit. Tapos R group ulit. O R group So, lang. the more na R groups, the more na The R longer the R group, the less acidic. Bakit? Kasi kapag electron attracting, for example, you're given CH3, C double bond O, OH. This is carboxylic acid. No? Comparing to CH3, CH2, C double bond O, OH. So this is ano nga to? This is acetic acid, this is propanoic acid. 2 carbon containing, 3 carbon containing acid, no? Between the two, this is more acidic. Kaya nga ito yung suka eh. Okay, bakit? Kasi electron attracting group, no? Electron attracting group. May double bond. Electron attracting group to. So anong gagawin niya? It will attract the electron towards itself.
When it attracts the electron towards itself, anong mangyayari? Ilan na yung magtitirang band? Isa. Kasi ilan na magiging lone pair? Tatlo na. Diba? Kasi pag double band, dalawa lone pair. In-attract nyo yung nasa pi band. Ilan ang lone pair? Tatlo na. Tapos isang band. Masaya hindi? Hindi. So, ang gagawin niya, nandun yung kumpare niya. Pre, kulang electron ha. Pwede nyo naman. Then si kumpare to the rescue. Magde-delocalize siya ng electron dito, magkakaroon na ng double band. Siyempre, ile-let go si H. Diba? So, mali-let go na yun, no? The faster this hydrogen gets out of the picture, the more acidic. So, ibig sabihin nun, the more powerful the electron-attracting groups attached to the structure, kasi minsan di naman carboxylic talaga given, the more powerful yung electron-attracting groups attached to the structure, the faster this hydrogen gets out of the picture. And therefore, the more it is acidic. Bakit less acidic to? Yung R group dito, which is the electron-repelling group, is only one, kung babaga. Kasi ito na yung functional group, diba? So, kumbaga, totally, parang technically, isa lang yung alkyl group dito. Isang carbon lang. Mahina. Compared dito na dalawa, yung electron-attracting forces ng O dito, it can be countered by the electron-repelling groups ng alkyl group na to. Kasi remember, diba? Itong O na to, it will delocalize the electron here. Pero kung mahaba tong chain na to, hindi makakapag-move tong electron na to going here. Kasi tumutulak. Ayaw namin sa'yo. So, hindi na mailagay doon. So, hindi na maiaalis agad si hydrogen. Unlike kapag ganito lang kaikli, madali. Pag hinatak ko to dito, automatically ito, ibibigay na doon. Pag mahaba to, pag hinatak ko to dito, hindi ko naman mailagay to agad dito. Kasi kumukontra yung repelling group. G. May relationship din yung straight chain at saka yung branch. Alin ang mas acidic? Yung branch. Kasi mas mahina. Ay, hindi. Less acidic ang branch. Kasi naka-block sila eh. Naka-block sila eh. Kapag mas malayo yung fluorine, sir, mas acidic siya. Acidic kapag fluorine. Unless ang naka-branch sa'yo, mga halogen ha. Kunwari ang structure mo ay CH3. Tapos CH3, tapos C. Just imagine, ito yung electron at the repelling group. It's like a wall. Repelling the movement of electron. They're kicking this hydrogen out. Kaya this is less acidic. Okay. Tapos minsan kasi, yung mga binibigyan structure ni ma'am, medyo magkakamukha siya. Tapos pag tinitingnan mo siya, parang pahaba na siya ng pahaba. May sinabi siya sa amin, sir, magbibigay siya ng limang example. No, ganun. 1, 2, 3, Kasi irarank mo siya, which is the most acidic, which is the most ganyan. So, mas mahina yung acidic, sir, kapag yung branch sa likod, sir. Oo, kunwari, ito inilayo ko pa, Mas acidic. mas naging acidic siya kasi humihina naman yung Depensa. power niya. Kasi nagkakaroon ng space. Pag nagkaroon ng space, madaling makakapag-move in and out yung electron. Closer to the functional group, the lesser acidic. Kasi yung movement. Oo. Unless, etong mga to ay gawin mong halogen. Ito naman, it will make it more acidic. Kasi mas malapit naman sila doon. Ito, electron attracting group, diba? So, lalo pa nila itong i-attract to move in. So, mas acidic na. So, titingnan nyo din, ano ba yung naka-branch? Also, yung bulk ng branch, nakaka-affect din yun. Kunwari, parehas yung CH3, no? Kung nilagyan ko pa, ginawa kong ethyl yung branch. Naging ethyl to, mas mahaba pa lalo yung R group. Mas makapal yung wall, parang ano. Less acidic ulit siya. Tama ba? Oo, parang depende yun kung ano yung kung ano yung malapit dun sa functional group. Usually naman puro acid pa yung binibigay na example naman, diba? Madali lang tong inductive. Lalo na steric effect. O yung steric effect. Imagine niyo may plane. Okay, yan yung plane. Laging quadrant yung plane, no? So, pag dinrawing mo yung benzene ring, okay, syempre, kunwari, pantay yung drawing ko, no? Para mo siyang dinivide. Isang pataas sa paganyan. Ito kasi madaling imagine kasi flat yung surface. Pag yung mga tawag dito, constituent, nandyan lang. Okay.
inductive effect na. Ang tawag dito? Steric na yan agad. Kasi nandito lang lahat. Nilagyan mo ng isa dito, Steric. steric pa din yan kasi hindi pantay. Pag nilagyan mo yan ng isa dito, hindi na siya steric. Ano na yan, sir? Wala, pantay na siya, normal. Walang steric effect na structural effect dyan. Stable yan. Ano nangyayari sa steric? Sa steric effect naman kasi is, Mahaba- ano lang, stability lang siya. Wala siyang effect on anything. Maliban sa stability ng molecule. At the same time, pag synthesis during finals, if masyadong bulky yung constituent on one side, yung attachment ng mga bagong substituent na gusto mong ilagay during the synthesis might be directed to some other parts of the structure. Kasi nabablock. Kunwari, ginawa ko tong CH2, CH2, CH3. Tapos nun, ito pala yung gusto kong target na attachment. This attachment point might be blocked because of the steric effect at this quadrant. Kaya baka sa iba siyang mag-attach. So pag sa iba nag-attach, mali na yung synthesis mo. So ganun lang. Kapag tinignan yung structure, mag-drawing kayo ng imaginary quadrant line. Pag may irregular na side, may steric effect agad. So madali nyo ma-identify. Ganun lang. Sa benzene lang yan, sir? Or sa Hindi, anything. So for example naman, straight chain. Hirap pa nang mag-drawing talaga ng hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 'di ba? So technically para lang siyang pantay. Kaso ginawan mo ng ay. So, kunwari, ayan na. Kunwari, ayan. So, madali kasi itong tingnan no? So, 1, 2, 3, 4. So, ang hati niyan dito. Tapos ang plane niyan dito. San quadrant? Hindi pantay. Kasi dito sa quadrant na to, mas madami naka-attach. So, steric. Steric na yan agad. Sir, yung sample quiz, sir, kunyari ano. Kunwari nga, may dalawang structure. Tapos hulaan namin kung ano yung mga structure. Bigay ka ng examples. Oh shit. Ang hirap magpa-example. Ay tayo, sir. O dito, anong dito na lang muna. O resonance. Bakit may resonance? Double bond. Benzene. Automatic yan pag benzene. Ano pa? Steric. Siyempre Walang walang steric. CH. Walang steric yan. Walang CH yan. Inductive. Kasi yung Inductive, very good. Kasi Inductive. Kasi may OH. Inductive. Lone pair. Lone pair. Lone pair, pwede. Yung oxygen. Ilang canonical structure? Yan lang. Hindi pwede ang CH3 hyperconjugation sa benzene, ha? Kasi baka isipin nyo, ay sir, ano to SP3 to, SP2 yun. Pwede sir ang CH3, hindi pwede. Bakit? Closed ring system ang benzene. Ang movement ng electron sa loob ng benzene, sa kanila lang din. Sir, pag tatanungin ko ilang canonical structures yung sa resonance. Neto? Seven. 7. Ito. Tapos, 1, 2, 3. Paano mo binibilang, sir? Puro yung sir. Eh kasi ang movement ng electron sa benzene, 1, tapos 2, tapos 3. Ay hindi, 3 pala ayun, 3. Tapos yung original, 4. Ba't 7, sir? May tatlo pa sa... Ay kasi pabaliktad nga, counterclockwise naman. De, 1, 2, 3. De, Tapos pala sa yung original. plus yung original structure. So, ba't yung sir? Kaya minsan, di ba ang benzene, reset. Di ba ang benzene minsan, kapag dinrawing sa board, bilog lang. Kasi yung electrons continuously moving in a circular motion dun sa ring. So, ayun. O dito, Inductive. Steric. yung steric yung isa. Inductive. Resonance. 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 Tapos inductive. Lone pair. Ay, wait. Meron na.
Oo, pair. sa Ay, nitrogen. oo, lone pair kasi may Nitrogen. Wala yung lone pair ngayon. Bakit, sir? Kasi hindi naman SP3 hybridized tong carbon na to. Ay, SP2 hybridized to. Pero, saan siya pupunta? Wala na siya pupunta ang iba. Lone pair kasi dapat yung SP3 katabi. Ay, hindi, SP2. Wait lang. SP2. Wait lang. Ay, SP2. Nandito pala ako. Let's Teka. Ah, hindi pwede. Kasi ito, pero hindi kay oxygen. Dito kay nitrogen. Bakit, sir? Kasi yung hydrogen dito, pag dinilocalize to ni nitrogen, isang hydrogen dyan, pwede niyang i-give up. Give up. Kasi hydrogen lang yun. Ibigay sa... Ibigay doon. Tapos mag-a-attach siya ng panibagong attachment doon. This is an amide kasi itong group na to eh. So, kanina kasi di ba OH yung ginamit natin, no? Yung C double bond, OH, di ba? Ganon din si nitrogen na to. Parang siya yung O na yan. So, may lone pair din. Pwede siyang mag-move. Ganon din. Tapos magdi-detach yung isang hydrogen. So, may lone pair nga din yan. Guys, may lone pair. Canonical. Kung may double bond, sir. Ito lang yung canonical dyan. Hindi yung tatanungin kasi yan lang yung canonical dyan. 7 ulit. Which is more acidic? Oh, which is more acidic doon sa dalawa. O sige, sa dalawa, alin ang mas acidic? Ito. Ito. Kasi may nitrogen. Mas acidic tong isang to. Kasi may nitrogen. Kasi doon, wala. Puro R group. Oh. Tapos ito lang yung acidic group dyan eh. Oh, isa lang. Isa lang. What's my next question? Ayun, ganun lang. Kailangan nyo itong makabisado as in by heart. Pag hindi kayo tumagal sa structural effect, dudurugin kayo ng prelims. Nag-start na ba siya ng ano? Ng reaction? No. Pagdating nyo sa reaction, iiyak kayo doon. Thank you kasi. Thank you for watching. Thank you for watching my video. I hope you watch my... I hope you like and subscribe. Guys, like and subscribe to my YouTube video, Timo de Lopez Castillo. Yes.